So eto ha, I don't know kung good news to or hindi. Pero grabe ka naman, Cheese. Parang sinampal mo ang mga kongresista ang prosekusyon. Parang sinampal mo ang legal counsel na Jinky Luistro. Parang nakikitaan namin na pumapabor ka kay VP Sara. Halata! Cheese Escudero, bumaliktad na nga ba? Pumapabor na ba kay VP Sara? Take note ha, yung prosecution, kung tungkol sa saliin ni VP Sara, pati yung pagka-mayor ni VP Sara, gusto na isali. Pero iba ang pananaw ni Cheese Escudero. Alam niyo kung bakit sometimes gusto ko si Cheese Escudero? Kasi kahit alam niya na maging delikado yung posisyon niya, talagang manindigan siya kung ano ang batas. Manindigan siya kung ano ang katotohanan. Kaya maraming ding naintindihan din ang posisyon ni Cheese Escudero. Sabi ni Cheese Escudero, kabibig, eto na. Magagalit na naman ang loyalista. Iko-call out na naman nila si Cheese Escudero. Or di kaya isusumbong nila si Cheese Escudero kay Bangag. Sabihin na, Bangag, alisin mo si Cheese dyan. Kasi para yatang pro-Sara na siya. Ramdam na namin na parang hindi mako-convict si Sara pag si Cheese Escudero ang chief prosecutor, ang presiding officer. Mga statement ni Cheese parang pumapabor kay VP Sara. Ay, mahawa. Ay, si Cheese mautak yan. Matalino yan kumpara sa mga bangag dyan, ng mga vloggers o kung sino man dyan. Ay, unawain nyo si Cheese Escudero. Unawain in a sense na alam mo kung ano talaga ang role ni Cheese Escudero dyan. Hindi lang yung senador. Lawyer din yan. Mautak na lawyer din yan. Ito ang sabi ni Cheese na galit ang mga vangagers. Mga aksyon ni VP Sara bilang Davao Mayor hindi kasama sa impeachment. Goy. O yan. Ang sakit, no? Parang yung mga legal counsel na Jinky Luistro ng prosecution, ito yung palagi nilang yung gusto nila pati yung pagka-mayor ni VP Sara isali sa impeachment. Yung mga saliin ni VP Sara, yung mga negosyo ni VP Sara, lahat. Yung mga ginawa ni VP Sara, pananapak, isali nila. Pero sabi ni Cheese, hindi yung part ng impeachment. Ano ba kayo? Alam nyo ba kung ano ang impeachment? Parang on the other way around ba, ito yung question ni Cheese Escudero, nag-aral ba kayo? Pinag-aralan nyo ba kung ano ang ibig sabihin pag-impeachment ng Vice Presidente? Nung unang taon niyang umupo, hanggang matapos ang kanyang termino, yun ang area kung saan siya pwedeng i-impeach. Hindi ikasali yung nag-mayor siya. Ito nilinaw ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Cheese Escudero na hindi sakop ng impeachment case ang mga naging aksyon ni Vice President Sara Duterte nung alkalde pa siya sa Davao. Goy. Kasakit ba naman yan noon? Maaari lamang umanong talakayin ang mga ito kung may kaugnayan sa pagpapakita ng pattern o pag-uugali ng isang testigo. Ngunit hindi maaaring gamiting dagdag sa 6 na articles of impeachment na nalilitis. Agoy! Nako! Sabog na naman ang prosecution. Talo na naman ang prosecution. Parang binuhusan sila ng malamig na tubig ni Cheese Escudero. Ginawa ni Escudero ang paglilinaw kasabay sa pagharap ng dating OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta bilang unang hostile witness ng prosecution. Good job, Senator Cheese Escudero. Good job, Senator Cheese. Alam mo kung na ang mindset mo. Siya ang tunay na presiding, na may paninindigan na nahusgahan naman natin noong una, pero sinasabi niya na ang paghuhusga ng iba sa kanya ay isang malaking kamalian. God bless to you, Senator Cheese. Unta nga itama na jud ang mga mali and it starts with you. Wow. Absolutely yes, because mayor is not impeachable officer. Maraming tataas ang BP na naman. Tumaas ang BP ng mga bangagers. Nagpa-hospital sila. Hindi na matanggap ang sinabi ni Cheese. Kasi gusto nila na ma-impeach si VP Sara starting nung nag-mayor siya hanggang nag-vice presidente siya. Nako, baka mahihinog ang kaso ni Cheese. Baka mahinog. Watch this video Ito ang laman ng video kung saan siligutan na supalpal din ni Cheese.
kung ano-ano mga tinanong ni Ligutan no, at napansin ng mga netizen, parang pulang-pula ang labi ni Ligutan. Wala namang problema kung mapula ang labi ni Ligutan. Walang problema doon. Pero ang napansin ng mga netizen ba, parang, parang hindi, ang tawag ito, parang kung ano-ano lang ang nasa isip ni Ligutan para lang talagang mapaamin si Gina Acosta. Well, Gina Acosta is very firm on her answers kasi yun naman talaga ang nangyari. Kahit binabaliktad na siya ni Ligutan ay talagang yun ang sagot. Naawa ako kay Gina Acosta kasi kung ano yung experience niya yung tama yun, yung kina-Abante noon, na grabe yung mga art of questioning, yung, nakalimutan ko na yung mga, grabe yung maraming nag-iyakan that time. Parang, nabalik ulit yung naramdaman ni Miss Gina Acosta ngayon. Let's watch this video. Hindi ba minadali yung pagdi-disperse ng disbursement voucher, pag-preview para ng cheque, pag-i-encash on the same day, 125 million pesos? Yes or no? Dumaan po siya sa regular na proseso namin sa office, Your Honor. Being vague again. Now, as the SDO and Project Accountable Officer, hindi po ba na yung pagmamadaling yan, ikaw yung nag-utos niyan? Tama po ba? Hindi po ako nag-utos, Your Honor. Okay. Sino ang nag-utos sa inyo? Basta gi-process po yun, Your Honor, on a regular processing po, Your Honor. Ma'am, I think I have to repeat the question, Your Honor, because she did not answer the question. Minadali, may nag-utos, when asked, sino nag-utos, sabi mo, hindi ikaw. I will ask this question again. Yung publiko are very much waiting for an answer. Sino ang nag-utos ng pagmamadali, ng pag-encash, ng checking yan, 125 million sa araw na yan? Objection, Wala Your po, Honor. Your Honor. Misleading. Objection is sustained again, Okay, counsel. now. There is no base. The pagmamadali did not come from the witness counsel. It came from your question. She Your Honor, said please. it went through the regular process of their office. Whether the Yes. regular process of their office is that fast or whatever, it's up Okay. to her. Objection is sustained again, Okay, counsel. now. There is no base. The pagmamadali did not come from the witness counsel. It came from your question. She Your said Honor, please. it went through the regular process of their office. Whether the Yes. regular process of their office is that fast or whatever, it's up Okay. to her. Yes, Your Honor, please. I'll now go to the next point. Voucher was signed, prepared, check was signed, prepared, released to you on the same day. So, hindi ba iyon? Pag-fast track. Pag-fast track na pag-i-encash ng 125 million pesos on the same day. Objection, Your Honor. Vague and argumentative. Overruled. Witness may answer. Court would like to know her answer. Hindi ba minadali yung pagdi-disperse ng disbursement voucher, pag-preview para ng cheque, pag-i-encash on the same day, 125 million pesos? Yes or no? Dumaan po siya sa regular na proseso namin sa office, Your Honor. Being vague again. Now, as the SDO and Project Accountable Officer, hindi po ba na yung pagmamadaling yan, ikaw yung nag-utos niyan? Tama po ba? Hindi po ako nag-utos, Your Honor. Okay. Sino ang nag-utos sa inyo? Basta gi-process po yun, Your Honor, on a regular processing po, Your Honor. Ma'am, I think I have to repeat the question, Your Honor, because she did not answer the question. Minadali, may nag-utos, when asked, sino nag-utos, sabi mo, hindi ikaw. I will ask this question again. Yung publiko are very much waiting for an answer. Sino ang nag-utos ng pagmamadali, ng pag-encash, ng checking yan, 125 million sa araw na yan? Objection, Wala Your po, Your Honor. Honor. Misleading. Objection is sustained again, Okay, counsel. now. There is no base. The pagmamadali did not come from the witness counsel. It came from your question. She Your said Honor, please. it went through the regular process of their office. Whether the Yes. regular process of their office is that fast or whatever, it's up Okay. to her. Yes, Your Honor, please. I'll now go to the next point.
O yun na nga, kabibig. Ramdam ko talaga, kabibig, no? Parang hindi makukonvict si BP Sara. Oo. Kung gagamitin ng mga senador ang utak at pag-analyze sa mga nangyari, sa mga witnesses. Pero kung gagamitin ng mga senador dyan na threaten sila kay VP Sara, takot sila pag si VP Sara ang makaupong presidente na 2028 kasi posibleng may mga senador dyan na makakasuhan, it's because sa mga korupsyon. Or, ang 18X Marines, remember kung ano ang binulaga nila? O, diba? So, posible na, alam niyo na, it's a number game pag impeachment ang pinag-uusapan. Pero, ang mga tao, alam na kung ano ang katotohanan.